Meron tayong konting delay sa lubrication pag in-RPM mo. Ayun, nagkikikin naman. So, sa ganyang issue, hindi pa natin kinukonsider yung gear. So, malamang cleaning settings ng line ng papuntang lubrication ng turbo. Ano natin ngayon. Song. On idle, itong status ng EGR mo enable. Pag gas mo, saka siya magdi-disable. Not functioning dahil dun sa fault mo kay switching valve. Malamang continuity ganyan. So we found out na ito yung nag-fail. Ayan, sira na siya yung switching valve ng EGR. Nag-test tayo ng isa kanina, nag-enable. Papalitan lang yan, tapos na. Okay. So ngayon, after natin magpalit ng switching valve, on idle, ang status niya enable. Kanina, ang status disable. Pagka RPM mo, magdi-disable siya. Ayan. Dito naman sa throttle niya, throttle position sensor, step 0, 0.12 volts. Pag nag-increase tayo, step 1, 0.45 volts. Malayo siya sa required. Malamang nagpalit to ng TPS dati, tapos hindi na i-tune. Ayan. So, ang required is 49.49 to 54 volts sa step 0 and 82 to 85 sa step 1. Yun ang required. Matutune yan. Pipihitin natin to step 0 TPS. Meron yan bolt doon na dalawa. Ito ba ina-adjust yan na gano'n, no? I-adjust natin yan. Then yung step 1 yan, si stepper motor. After ng step 0, si stepper motor ang step 1. Pakita mo. Ayan, luluwagan lang natin yan para ma-move natin si TPS. Ayan, para ma-move natin siya, mag-correspond siya dun sa bolts na kailangan natin i-tune. Kapit natin yung socket. Low. Pag minove niya yung TPS, pakita mo kung paano minumove. Pag minove niya yan, sideways, maluwag yung Gs. Gumagalaw yung voltage natin. So, dadalhin natin yan sa 49 to 54. Sobra. Ayan, good na yan. 51 volts. Make sure 0 step 0 step. 51 volts, 0.51 volts, 0 step Okay, ang required 49 to 54. Mag-a-adjust tayo ng step. Ito, increase, step 1. Step 1, ilagay natin sa 80 to 84. Itong stepper motor. Hindi yung TPS, itong stepper motor. Paluluwagan lang natin yung 10mm bolt doon para magalaw natin siya. So, itong stepper motor na-move na natin sa 0.80 volts on step 1. So, pwede na tayo mag-higpit. Okay, kita mo na. So, step 0, 0.51 volts, step 1, 0.80 volts, step 2, 3, 4. Tolog mo sa side yung butterfly. 5, 6, 7, 8, 10. May diferensya ka na sa throttle.
Supposedly, ito sanang butterfly na to. Pag inilagay ko ng step 9, dapat magko-close siya. Halos mag-close. Halos mag-close loop. O, step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wala. May diferensya na yung nasa step 10 na ako. Shutdown na yung engine dyan. Hindi pa rin nag-move. So, may diferensya na yung throttle body. Okay. So, testingin natin to. Kung magpa-function. Wala din. Ang pagtestingan natin yung brand new. Para makita kung hindi si ECM ang diferensya. Baka mamaya si ECM meron. Tetestingin natin yung brand new. Para makita natin kung sa throttle ba talaga or huwag mong isa-side yung ano. Okay. Increase tayo ng step. Ang may problema dito si ECU. Brand new na yan. Nasa step 10 na tayo. Hindi pa siya nagsara. So, voltage natin sa throttle. Voltage natin. Factory settings yan. Step 1, Step 2, Step 3. May problema dito kay ECM kaya hindi nagpa-function ng maayos yung throttle. Sign na siya dito. Yan o. May sign na siya na nag-wet. Tapos lumayo na to. Lumayo na yan dyan o. Nagkaroon na ng gap. Ibig sabihin hinatak na yung bolt. Possible na dyan. We found out na dito sa stepper motor kaya ayaw niya mag-step 9 kanina. Itong continuity nitong isang wire na deteriorate, na cut. Ngayon sa file or sa libro, nandito siya sa J2. Dito, J2 number 15 pins. So ngayon, ang ginawa namin, ginam namin siya para mapag-function namin. Kinuhanan namin siya ng direct line doon sa J2 pin number 15. Ilagay namin sa white wire doon. Kinabit pa rin namin to kasi may connection pa siya dyan. May mga kasama siya. So ngayon, we found out na pag mag-i-step na tayo ngayon, look, tignan ng throttle, then tignan yung step. Step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So functioning na. So na-solve natin yung problema sa throttle. Kanina ayaw niya mag-function. May isang continuity yung nawawala. Posisyon. So para ma-solve yan, kailangan natin magpalit ng harness. Standard. Yun ang standard procedure. Kasi nasa harness na yan, hundreds of wires. Kung saan sila nagtagpo dyan, mahihirapan na tayong hanapin. Ang alternative solution, lagyan ng jumper. Gawain ng mga Pilipino yan na manghuhula. Ganyan. So tignan mo, pag nagbawas tayo ng step, functioning na yung throttle. So mapapansin nyo ngayon, pag pinaandar natin to, magmumove na siya into closed loop. That's the time na na-normalize natin yung parameters. Malamang lahat ng nararamdaman niya ma-solve na dyan. Kasi nagsishare yung transmission tsaka yung engine ng TPS, ng data ng TPS. May problema sa TPS, for sure maapektuhan yung performance ng transmission. Kaya humahaba minsan yung shifting. Tapos ito, nagpa-function siya on normal working temperature. Kaya kung hindi mo naaabot ang normal working temperature, hindi to magpa-function. Magi-stay yan sa step 0, open loop or open loop. Ang nagiging cause kung bakit minsan hindi nagpa-function to, yung tinatanggal nila yung thermostat. Pag tinanggal mo ang thermostat, hindi niya maabot yung normal working temperature.
Pag hindi niya naabot, hindi magpa-function yung throttle. So, nakita niya na yung isang kahalagahan ng thermostat na yun. Konektado siya dyan sa electronic. Start natin. Look, yan na yung position niya, idol. Kanina hindi siya nagpa-function. Okay na. So, alisin natin to kasi brand new to. Pinang-testing lang natin. Babalik natin yung sa kanya kung functioning pa. So, we found out na hindi sa throttle ang sira, may na-deteriorate na wire, nag-burn. Nawalan ng continuity. O, balik mo, Bert. So, ibabalik na natin yung lumang throttle niya.